ito yung revised plan ng ating roof deck. Since hindi na siya conventional slab, so gumamit tayo ng metal deck. So ito yung mga portion na to ngayon, ang mga metal deck. Then may portion na conventional, so mix to. So ito yung part na to ay conventional slab, at yung mga to mga metal deck naman ang gamit natin. So makikita dito yung layout ng ating bars. Okay. So may spacing to based dun sa design natin. So basta pa nag-layout tayo niyan, so pa naglatag tayo ng bakal, so unahin natin sa gitna, so yung buong 6 meters dito. Then dito tayo mag-splice sa beam, and then sa kabila. So same din yun dito. So 6 meters muna, then splice dito, then splice sa kabila. Ito naman yung sa top bars natin. So may designated po na spacing yung mga yan, so base sa ating calculation. So ito yung mga negative reinforcements natin. So for negative moments, kailangan ma-resist yung ating stress dyan ng ating mga bakal. So ito yung ating mga top bar to resist the negative moment. So malapit siya sa support or sa beam. So tingnan natin sa actual na installation. Tara! So mga kasama, ito yung section nung ginagamit natin na na metal deck. So ito siya. So sa market, so nagbabari ang ang thickness from 0.8, then mayroong 1, 1.0, and depende sa supplier kung may bibigay silang ibang kapal. So itong ginamit natin 0.8 lang. So flat deck ang tawag nila dito. So nasa ano to yung lapad sa 0.47 meter or 47 cm. Sukatin natin. Halos 47.5 cm lapad niya. Yung depth sa 5 cm to, almost 5 cm. So yung depth niya, so almost 5 cm ang depth. Okay. So may mga supplier na nagbibigay ng discount para sa mga ganitong product. So ito yung ginagamit natin. Ito nga, nandito tayo sa roof deck. Nagdalatag tayo ng ating metal decking. So ito yung pag-uusapan natin. Tara!
Ito yung mga pugi natin na ano, mahilig manguryente. Yan, yung dalawang pugi na yan. Loy, ilan lang na kuryente mo, Loy? Ayan, wala pa sir. Mamurinti pa. Roll, sa'yo ilan? So ito na yung deck slab natin. So inabutan lang ng ulan kaya medyo na-stop yung trabaho. So now naglalagay na tayo ng mga top bars along dito sa ano, sa L over 4. Ito yung tinatawag natin na negative bars. So ito yung nagka-counteract sa ating negative bending or negative moment near sa support, or yung location niya mismo dito along sa mga beams. So itong mga negative bars natin 12mm yung ginamit natin. So yan na yung kinakabit ngayon. And for the bottom bars, so gumamit tayo ng 12mm na bottom bars. So ang spacing nito ay nagbabari. So depende sa recommendation ng supplier ng metal deck. So in our case, so 0.3 meter yung ating spacing. So may instances na pwedeng 0.4, may 0.45, mayroong 0.50. So depende po yan sa supplier ng metal deck natin. So kung gagamit tayo ng metal deck, alamin muna natin yung recommendation ng ating supplier, kasi nakalculate naman yan. At kung anong recommendation nila, yan sundin natin. So ito po yung ating mga negative bars. So ito yung re-resist nung moment, negative moment dito sa ating support. So yan ay may haba na L over 4 ang haba nito. So yung length, yung clear span divided by 4, so yun yung ating L over 4. So ito yan yung haba na to. Sa portion na to, gumamit tayo ng conventional slab. So kaya makikita natin mas masinsin yung ating mga bakal. So ito yung ating bottom bars, ito naman yung ating top bars along dito sa ating mga beams. So kung mapapansin nyo, iba-iba yung spacing natin. So mas masinsin siya dito pagdating sa conventional slab. So ang spacing ng top bars natin dyan, or yung ating negative bars, ay 150mm na 12mm diameter. So naka-base po yan sa ating calculation. Pagdating dito sa end ng ating slab, so mas madalang na yung bakal natin dyan. So ilalagay pa lang.
So magkita-kita tayo sa susunod na mga topic na ating pag-uusapan sa ating channel. So ingat po tayo lahat. Keep safe po. Maraming salamat. God bless us all.